Hello guys, magandang araw. Sabay-sabay po natin tingnan ito pong galing sa Cycade na 10.26 Smart Screen Car DVR. Tingnan natin kung ano po ang feature nito pong ating CarPlay na ito at i-install po natin sa sasakyan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya i-install at i-detail tutorial ko po kung paano po siya ilagay sa sasakyan natin. Titingnan din natin ang feature nito pong ating CarPlay. So ayun, dito na tayo mag-usap sa loob ng sasakyan kasi umulan, medyo maingay. Dito na natin ipapaliwanag at dito na natin buksan. Pakita ko po sa inyo ang laman kung ano mga kasama niya kapag po bumili po kayo ng ganito po sa Cycade. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Cycade po ay maker po ng mga Android head unit at saka po mga dashcam at napakarami po sa store po nila na mabibiling accessories para po sa ating mga sasakyan. So tara na po sa loob, tingnan po natin ang Smart Screen Car DVR na ito. So yan guys, pag bumili po tayo nito, ay ito po ang ating makukuhang kasama niya. Siyempre, pag binuksan natin, nasa ibabaw na po agad yung pong ating Smart Screen Car DVR na to. Tapos, sa ilalim, nandyan po yung mga accessories na kasama niya. Meron po siyang manual, siyempre, ayan po. Ang size po nito pong ating Smart Screen Car DVR is 10.26 inches. Yan po yung size niya. At siyempre, nandito po yung mga instruction kung paano po siya i-install. At ito po yung napaka-basic lamang, napakadali lang po nito paganahin sa ating pong mga sasakyan. Ngayon mga kaibigan, pagkabukas mo ng box, makikita natin itong audio cable na ito. Meron po siyang kasamang audio cable, ayan, mahaba po ito. Tapos dito po, meron po tayong power cable. At ito po ay bubuksan na natin. Ang power cable po ay isinasaksak lang po doon po sa ating cigarette lighter. Ayan, saksak lang po natin. Tapos yung kabilang dulo, yung Type-C na USB, is pansaksak doon po sa ating unit para po magkaroon siya ng power. Meron din po ditong USB, kasama rin po siya pagka sinaksak po natin ito. Pwede rin po kayo mag-charge dyan at pwede rin po kung gamitin para po sa ating wired connection ng ating pong mga device doon po sa ating unit. Tapos dito po, ito pong saksakan na ito po ang audio. Pwede po natin ito isaksak dyan. Tapos itong kabilang side, ay pwede natin isaksak sa ating pong mga stereo ng sasakyan. Yan, sa mga stereo po ng sasakyan, pwede po natin doon isaksak kung gusto nyo po naka-wired connection. Pero mamaya, ipapakita ko po sa inyo, pwede pong gamitin yung ating pong mga luma. Kahit hindi po Android head unit yung ating pong nakaka-install sa sasakyan, magagamit po natin yung ating pong Smart Screen Car DVR na yon. So ito, kung gusto nyo po ng naka-wired connection, pwede pong hindi gamitin ito kung ayaw nyo po ng maraming wire na isinasaksak. So, dito na lang muna to. Meron po tayong isang plastic dito. At dito po sa plastic na ito ay naandito ang wire. Dalawang putol po ito kasi. Yan. Ito po ang rear camera po natin. At ang sabi po sa specs, ito po daw ay 1080p. So, titingnan natin kung gaano kalinaw siya. At syempre, tetestingin natin, ipapakita natin dyan sa video kung maganda at malinaw siya kahit gabi. So ito po yung ating 1080p na pang rear camera. Tapos ito po yung kasama niyang wire. Ayan. Meron po siyang pansaksak dito. Diyan, pakita ko po sa inyo mamaya doon sa ating unit kung paano po siya, kung saan siya isasaksak. So dito naman sa kabilang side na to, ito lang naman po yun. Ito po yung kadugtong ng camera. Dito lang, idudugtong lang po natin dyan. Hindi po magkakamali ng tusok dyan dahil yan po ay merong ukit. Tapos dapat doon sa may ipapasok lang doon. Hindi magkakamali po ng lagay nito. So meron po ditong wire na pula at papakita ko po sa inyo kung paano po siya i-connect mamaya doon po sa ating hulihan ng sasakyan. Kabit na natin mga kaibigan, pero bago natin ikabit, pakita ko muna sa inyo ito pong ating 10.26 na Smart Screen Car DVR. So ayan na po ang ating Cycade. Okay? Ayan, meron po siyang built-in dashcam. Pakita ko po sa inyo yung mga saksakan dito po sa likuran. Dito po sa likuran, meron po tayong auxiliary dito. At yung pong ating GPS. Yung GPS po natin ay hindi po kasama pagka bumili po kayo nito. So, pwede naman po kayong bumili, i-add nyo na lang po pag nag-add to cart po kayo nito. Pwede pong mag-add din po kayo ng GPS para po may maisaksak po kayo dito. So, dito po sa package na to, wala po siyang kasama. Tapos, dito po yung sunod na butas, lagayan po ng memory card, ayan, TF card. Lagayan po siya ng micro SD card. Tapos, dito po sa pangatlong butas, ay nandito naman po yung saksakan ng ating pong rear camera papunta po doon sa hulihan. Dito naman po sa kahuli-hulihang butas na to, ito po yung ating Type-C na power na ipinakita ko po kanina. Diyan po natin po yun isasaksak. So dito po sa sasakyan natin, medyo may problema tayo na konti, kasi hindi natin siya may ilagay sa gitna. Pwede natin siya ilagay dyan. Matataklo ba naman yung ating odometer doon? At saka walang makikita yung ating camera. Kasi wala tayong flat na lugar kundi ito lang.
So, ito na lang yung nakikita kong space na pwede sa kanya. Diyan siya. Para sa akin, hindi naman siya ganun nakakaabala kasi yung level niya ay ka-level lang. Pag tumingin ako, yung level niya ay ka-level lang nung hood. So, para sa akin, hindi naman siya nakakaabala. Parang yun pa din yung height nung kaya kong makita sa unahan kahit nakalagay siya dyan. So, palagay ko dyan na lang natin siya mapapalagay. Meron naman po siya dito sa ilalim. Meron po siyang 3M na adhesive, double-sided. Pag tiniklap po natin yan, pwede po siyang idikit. So, dito po sa akin, meron po kasi akong dashboard cover. Meron po akong pwede idikit dyan para didikit siya dito. Hindi po ito yung gagamitin ko kasi para hindi siya naka-permanent. Bago ko makalimutan mga kaibigan, sabi po sa kanyang specs, doon sa kanyang box, ito daw po kasi 4K. 4K camera daw po yan. So titingnan natin kung malinaw siya. Tsaka pagkagabi, tingnan natin kung malinaw din. Susubukan natin siya gamitin ng daytime at syempre sa gabi para po maipakita sa inyo kung maganda nga bang bumili po tayo nito at maganda nga ba siyang gamitin. Tapos itong kabilang side, meron po siya dyan na maliit na ilaw. Ayan, may palatandaan siya pag gumagana na po siya. So hindi pa po nakasaksak to doon sa ating sa ating unit. Pero pag sinaksak po yan, ayan, tapos nakasusi yung ating sasakyan, meron po siyang maliit na ilaw. May palatandaan siya na gumagana po siya. Tapos dito ay ililinya ko na lang po yan dyan at gagawin ko na lang ng paraan para hindi siya lalawit-lawit yung wire. Pwede naman po natin itali ulit ito kasi masyado nga pong mahaba. So dyan yan. Ngayon mga kaibigan, ito naman tayo dito sa wire ng camera. Yung wire ng camera ay ililinya natin papunta doon sa likod. Pero dito natin siya isasaksak. Doon sa sinabi kong saksakan sa likuran sinabi ko na po kanina kung paano po, kung saan po siya isasaksak doon. So ipapakita pa ulit natin para po sigurado na naiintindihan po nating mabuti. So dito po sa maliit na saksakan, hindi naman po kasi kayo magkakamali kasi pag doon yung sinaksak sa isa, maluwag doon So dito po siya talaga nakalagay. Ayan. Maglalagay din po tayo ng memory card dyan. Tuso ko na rin po yung para doon sa ating power, para pag pinatong natin okay na. So ito yan sa power nya, lagay na rin natin. Ngayon mga kaibigan, itong linya itong wire nitong ating camera ay ililinya ko na lang dito. Tuturo ko po sa inyo kung saan po siya idadaan ko. Pag kayo naman po magkakabit sa sasakyan nyo ay dumiskarte po kayo kung saan nyo po siya gustong padaanin na hindi masyadong kita. Pero sa akin po, dito ko po siya padadaanin. Dito, ayan po, yung wire na yan, ipagagapangin ko na lang po siya dito. Ayan. Pwede po siya isiksik dyan. Papunta doon sa likuran. Diyan ko po siya padadaanin. Papunta doon sa likuran na yon. Naiisiksik naman po siya dyan sa mga ganito kasi goma naman po ito So diyan ko na lang po yan isisiksik hanggang makarating po doon sa likuran. So ayun guys, isisiksik na lang natin siya dyan. Diyan na lang muna natin padaanin Kasi yan yung pinakamadaling paraan na pwedeng pagpadaanan. Yan, sa mga isisiksik lang natin dito sa mga goma na to. Hindi naman siya kita Hindi siya kita. Nakatago siya pagka isiniksik natin dyan. Kabit lang natin hanggang doon sa hulihan. Tapos to ay siksik na lang din natin dito. Kasi ito, may linya na rin po ako dito dati, yung luma. Dahil po doon sa aking Android head unit. Kasi may back camera din po kasi yun. Tsaka po doon sa sensor ng reverse parking. So dito rin siya pinadaan. Dito na natin padaanin lahat para hindi na hiwa-hiwalay yung mga kuryente papunta sa likod. Ayun guys, pagka lipat natin dito sa likod, nilusot lang natin doon sa ilalim. Ito yung upuan, sa likod ng upuan. Ito na yung wire. Okay? Dito sa kabilang dulo, ito yung merong red. Sa tingin ko ito lang yung medyo mahirap hanapin para sa mga hindi sanay magkabit. So ito lang. Kasi itong red na to, 'di ba ito yung reverse light natin, reverse light. Dito sa kabila, nakikita natin yung reverse light natin. Yan siya. Yung positive niyan, dalawang wire yan, 'di ba? Isang black at isang red. Yung positive niyan, yung positive, doon natin i-connect to. Yung red na to. Yun lang. Yun lang po. Para pagka nag-reverse tayo, magti-trigger yung screen natin, magpapalit siya as yung camera sa likod para maging guide kung syempre baka matitingnan natin kung may mababangga tayo sa likod, baka may aso, may bata, may bagay na pwedeng mabangga, hindi kita sa ating side mirror. Halimbawa nasa gitna ng sasakyan natin, so ang makakakita doon ay yun pong ating camera. So i-connect lang natin ito dito sa kulay red. Ayan, yan sa kulay red na yan ng ating reverse light. Yun lang po ang hahanapin nyo.
positive ng reverse light para po dito sa kulay red na to. Tapos ito ililinya na lang natin dito. Yan. Papunta po dito sa likod. Dito natin ikakabit. Alisin na natin to. Ito kasi yung lumang dashcam na nakakabit dun sa kotse. Alisin na natin. At ipapalit natin yung bagong camera. So yan guys, ito yung ating positive. Ano? Ito yung kasama ng wire ng ating unit. So ito yung sinasabi ko, yung positive nung reverse light natin. Yung positive ng reverse light, ito yan. Yung positive ng reverse light, paulit-ulit. Ano? Ito po kasi yung pinakamalinaw na dapat maintindihan. Yung positive ng reverse light, doon natin itatap itong red. Yung red na wire ng ating reverse camera. Okay? Pag naitap natin yan dyan, syempre lalagyan natin ng tape. Yan. Naitap na natin yung positive. Wala na tayong problema. Kakabit na lang natin yung camera. Okay? Ito naman, ito yung dulo, idudugtong lang natin doon sa camera natin. Ayan, idudugtong lang natin diyan. Pero bago natin gawin yun, ikakabit ko muna ito doon sa ibabaw ng plaka. Kasi ay, ito yung susuot natin doon sa loob ng butas. So ayan guys, kabit na natin ito. Ano? Dito natin siya ikakabit sa katabi ng isa. Ito kasing camera na to ay camera ng ating Android head unit pag nagre-reverse. So dito na lang natin siya. Magkatabi na lang sila dyan. Okay, kabit lang natin. Tornilyo lang natin yan. Kung ayaw nyo naman po magtornilyo nito guys, meron naman siyang kasamang 3M. Double-sided adhesive. Pwede nyo siyang i-3M na lang. So dito naman po sa akin may butas na siya talaga kasi nga buwan ng luma natin na dashcam. So, tanggalin na natin tong plastic. Ito na yung kadugtong ng ating camera. Huwag kayong malilito rito kasi ito po yung camera po ng ating Android head unit. Hindi po yung kasali. Tapos ito yung nilinya natin galing doon sa unahan. Saksak na natin. Sabi ko nga hindi naman kayo magkakamali dito dahil ito mayroong kanal. Kanal. Ayan o, may arrow pati yan. Arrow. Na pag tinusok mo, tusok na. Okay? Yan. Tapos yung mga kalat na ganito ng pansit. Yan, i-cable tie na lang natin mamaya. Pero bago yun, testingin muna natin. So yun guys, dahil testing na natin siya, tanggalin na natin tong plastic ng camera. Yan. Bago nga natin subukan ay lagyan na natin siya ng memory card. Ano? Kabit na natin yung memory card. Pasok lang. Ayan, pag lumagitik at sumaksak, okay na. Merong ilaw at ayun, nagbumukas na yung logo ng ating Seikane. Ayun, tumunog na. Tulululu. Start recording. So automatic siya, basta nag-on siya, magre-record na po yan. Ayan, start recording na po siya agad-agad. Nandito na nga yung ating pambungad. Ito po ang itsura niya pagka po nag-open siya. Meron siyang oras dyan. Ayan, tama ba ang date ngayon? Anong date ngayon? October 9, 2024. Okay, tama ang oras niya, 3:58 PM. Automatic nakatama agad yung oras niya mga kaibigan. Dito, pag pinindot natin itong recorder, diyan natin makikita yung ating, uy, malinaw ah. Very good ah. Kita nyo ba yan? Napakalinaw niyan. Tingnan natin paggabi ano. So ayan, oh, may dumaan, tricycle. Yan po yung ating front camera mga kaibigan. Dito, click natin yan. Pwede natin siyang tingnan yung likod na camera. Makikita nyo, yun po yung loob ng bahay namin kasi nakatalikod po yung kotse sa loob ng bahay. Bukas po yung pinto ng parkingan. Okay? Pagka po pinindot po ulit natin, pwede pong hati yung front camera at saka yung reverse camera. Okay? Tapos, pagka pinindot po ulit natin, babalik na po ulit siya dyan sa harap lang, doon sa front camera lang. So, yan lang naman dyan sa part na yan, sa ating dashcam picture, yan na po yun. At mamaya susubukan natin kung malinaw po yun. Tapos, dito po mga kaibigan, meron po siyang microphone sa recording niya, ayan. Pagka po ginanyan natin, edi mute, wala pong tunog yung may i-record niya. So, mas maganda, may tunog, diba? Tapos, pag pinindot natin to mga kaibigan, magte-take siya ng picture, magka-capture siya. Okay? Tapos yung na-capture mo na picture, magse-save sa memory card.
Ngayon mga kaibigan, ay bumalik na tayo dito sa home. Dito sa home, meron po siyang adjustan ng brightness mga kaibigan. Ayan, pagka po gabi, syempre masisilaw kayo dyan pagka masyadong maliwanag yan. Pagka yung ganyan po ang brightness. Oh. So dapat pagka gabi o kahit araw siguro para sa akin hindi na. Kahit araw para sa akin, hindi na ako gagamit ng napakalinaw na yan. Diyan na lang tayo sa malabo. Kasi hindi naman tayo manonood dyan eh. So ngayon mga kaibigan, tingnan natin yung ibang feature nito pong ating car DVR. So ayan po, at dito tingnan natin sa settings kung anong mga makikita natin mga kaibigan. Kung gusto niyo naman i-replay yung ating video na na-record ng ating dashcam, click nyo lang po yung replay. Ayan, tapos makikita na natin dyan kung alin yung mga gusto mong i-replay na part ng ating pong video na na-record. Okay, tapos dito naman sa settings mga kaibigan, ayan sa settings, meron po tayong CarPlay position. Ayan, naka full screen po tayo, left or right or full screen. O, full screen tayo para maganda. Tapos meron po tayong resolution. Sa resolution po natin may pagpipilian po tayo 720p, 1080p, 2K resolution at 4K. So, pre, gamitin natin yung 4K. Tingnan natin yung talagang malinaw kaya ang magre-record yan. So, ayan, sa resolution lang po yun, 4K yung ginamit natin. Sa loop recording naman mga kaibigan, meron tayong pagpipilian. Ito po yung automatic na nagpuputol yung ating record. Meron po tayong pagpipilian na 1 minute, 3 minutes, tsaka 5 minutes. So sa akin, 1 minute lang, okay na po yan. Loop recording naman po yan. Ang mangyayari po dyan, pag puno na si memory card mo, mabubura yung luma, and then papalitan siya ng mga bago. Kung malaki yung memory card mo, mas madami kang mai-save. Okay? Dito naman po tayo sa G-sensor. Meron po siyang pwede mo siyang i-off, low, middle, high. Meron siyang car OSD, meron siyang screensaver. Sa screensaver, ayan, pwede siyang naka-off siya. Tapos kung gusto mo naman siyang mag-screensaver ng automatic, click mo yan si 1 minute. Pag nag 1 minute siya, mamamatay na siya ng pusa. Okay? Pero gumagana pa rin yun. Yung screen lang yung mamamatay. Tapos dito naman sa setting guideline. So ayan naman yung ating adjustment ng ating guide doon sa likod. Pag nagre-reverse po tayo, pwede po natin i-adjust yan para mas malaman natin kung malapit na tayo bumangga sa likuran. So ngayon hindi po natin may i-adjust yan kasi nakatutok po yung ating likod ng sasakyan doon sa pader. Kaya pag nasa magandang posisyon po tayo, saka po natin i-adjust yan. So dito naman, back camera mirror. Ayan, pwede siyang i-mirror or pwedeng hindi. O sa akin naka-off na po yan, hindi na po natin i-mirror. Tapos back camera flip, pwede po siyang ma-flip. Yun natin, makikita natin yan pag naka-on yung flip, yung back camera natin ay nakabaliktad. Okay, kasi dapat hindi naka-flip na, kasi depende po kasi sa pagkakabit nyo ng camera kung gusto nyo patayo o nakabaligtad. So nakabaligtad yung atin, so dapat hindi natin nakabaligtad yung record nya. Okay, tapos sa language, syempre nandiyan naman language, English na lang natin. Time settings, hindi ko na kailangan baguhin kasi nakatama siya ngayon. Yung 24 hours na lang, gawin na lang nating 12 hours. Okay, confirm na natin. Tapos sa date format, ayan, kayo na po ang bahala kung gusto niyo mauna ang year, month, or day. Tapos format SD card, reset factory, at saka yung version po ng ating pong unit. Kinonect na natin ito sa ating reverse light, kaya pag magre-reverse po tayo, syempre pag nakasusi yung sasakyan natin at magre-reverse tayo, ganyan po yung mangyayari. Magre-reverse po ako. Ayan po, automatic magbubukas yung camera natin sa likod. So pasensya na po, medyo maingay lang kasi yung ating pong parking sensor ay nag-iingay dahil malapit po tayo doon sa bubungguan sa likod kung aatras pa po tayo. So ganun po ang mangyayari kapag ka po i-connect nyo ito sa ating reverse light, yung ating pong back camera. So ayan guys, ituloy natin yung ating vlog. Kinabi tayo, yan, madilim na po sa labas. Kasi tinesting nga natin itong sasakyan kung malinaw po yung ating pong camera sa gabi. So ngayon, try natin mag-connect naman nitong ating cellphone dito sa device na to. Okay? Click natin yung mobile internet. And then dito tayo sa Android Auto. Tapos, sabi daw i-connect daw muna natin yung Wi-Fi. Open natin yung Wi-Fi settings ng ating cellphone. And then, merong equipment name na TF790BT. So, doon natin siya i-connect. Ayan, lumabas na siya dito sa ating cellphone.
And then connected na. Tapos yes natin to. Tapos ngayon, Bluetooth settings naman tayo. Bluetooth settings sa Bluetooth naman. And then i-on natin yung Bluetooth natin. Tapos hanapin din natin si TF79. Kung lalabas dito, i-connect natin siya doon. Okay. Ayan, pair with TF79, pair natin. And then boom. Okay na, connected na yung device natin sa ating cellphone. Pwede na tayong dito mag navigation, pwede na tayo dito mag maps. Tapos pwede na tayo mag-play ng music sa YouTube Music natin dito sa cellphone. Tapos dito makikita natin na andito yung ating mga iba't ibang application na pwedeng makita galing sa ating cellphone. Pwede tayong makasagot ng tawag gamit ito. Pwede po tayong makabasa ng message. Ayan po, SMS. At sa customize naman, pag kinlik natin yan, click natin si customize. Wait lang, naglaki yung ating cellphone. Pag click natin si customize, ayan, magbubukas dito yung customize launcher. Pwede kang pumili kung ano po yung gusto mong nakadisplay dito, kung anong mga application yung gusto mong lalabas diyan sa iyong screen ng ating smart screen CarDVR. So ayan, mga ipalit-palit mo dyan kung ano yung gusto mong application yung nakikita dyan. So dito sa side, nandyan yung ating navigation. Paano natin i-connect siya dito sa ating Android head unit? Ang gagawin natin mga kaibigan, punta lang po tayo dito sa ating audio out. Ayan, audio out. Punta tayo sa audio out. And then, click natin si FM. Kasi pag dito tayo sa speaker, dito lalabas yung tunog niya. Pag click natin si FM, ay kung anong station nilagay natin doon, basta pipili lang kayo ng station na wala. Yung static lang. Pipili kayo ng station na wala sa radyo. Tapos, halimbawa yun, 108 yung naka-select natin na channel doon. Dito naman, sa ating radyo, or kahit hindi Android head unit, dapat po, yun din yung ilalagay natin dito na istasyon, 108. Dapat same sila. Para kung ano yung patutunogin mo doon, ay tutunog din po dito sa ating Android head unit. So, dapat lang magkapareha sila sa FM. So, yun, makakapagpatunog ka na gamit yun dito sa ating Android head unit or sa inyong regular car stereo ng wireless. Wala po kayong isinuksak na ganito. Kahit hindi nyo po gamitan ng ganito. Hello guys, magandang araw. Ayan, ngayon tetestingin natin. Ito po siya, ang capture ng ating pong dashcam kapag ka po daytime. Ayan, medyo tirik po yung araw ngayon. Yan po yung capture nya. And then maririnig nyo rin po dyan, yan din po yung audio nung atin pong dashcam. Yan po yung nai-record nya na audio. So pakinggan nyo na lang kung okay lang po sa inyo, kung malinaw naman sa inyong pandinig yung nai-record na sounds nyan pong ating dashcam. So para sa akin, malinaw tong camera na to. Ang linaw nya, kahit yan, maliwanag na maliwanag yung lugar, hindi siya silaw. Tapos yung gabi naman susubukan ulit din natin. Tapos mga kaibigan, ang maganda dito sa dashcam, masyadong malawak yung nasasakop niya kahit sa unahan. Nasa unahan na talaga ng salamin yung kabit natin ng dashcam, pero yung nasa side na mga bagay, na mga sasakyan, kitang kita pa rin niya kahit po halos nga po katapat na ng hood ng kotse, pero kitang kita pa rin po niya. Malawak po yung nasasakop at nakikita ng ating dashcam. Ayan, dadaan po tayo dito. Ayan, bayan ng Liliw. Ayan po yung mga paint yan sa side. Yan pong mga nakikita yung paint na yan, halos yung ibang part po na nakikita, lalo dito sa part na kanan, ay katapat na po ng hood yun ng sasakyan natin, pero nakikita pa rin po sa dashcam natin. Maganda po, malapad. Tapos doon po sa hulihan naman, papaltan ko yung video natin dyan, ilalagay ko yung capture nya doon sa likuran. Ayan po, yan ang capture ngayon sa hulihan natin. At malinaw din mga kaibigan. At saka mamaya naman susubukan natin pagkagabi, susubukan natin kung hindi siya silaw sa ilaw nung mga nasa hulihan natin. Syempre kasi kahit malinaw yan, kung silaw na silaw naman doon sa ilaw nung
kasunod natin, di wala rin siya makukuha kung silaw na silaw. Sa bagay, yung mata natin nasisilaw din naman talaga pagka po maliwanag masyado. Siguro normal lang naman na magkakaroon din ng silaw yung camera doon sa ilaw ng ating mga kasunod. So ayan po, nandito na tayo sa Pailaya. So ayun mga kaibigan, ito po ang ating recording ng ating dashcam kapag ka po gabi. Yan, ganyan po siya, ganyan siya sa front. So dito medyo maliwanag pa ng konti kasi merong street light, pero maliwanag naman yung kuha niya. So yan siya pagkagabi, maliwanag din, mas maliwanag kaysa doon sa aking luma na dashcam. So okay naman. Sa likuran ng ating sasakyan, makikita din naman natin dyan, ilalabas ko rin dyan sa ating video kung ano po ang itsura ng recording natin kapag kagabi ng ating likuran. So yan siya paggabi, maayos naman, malinaw. Okay, yan ang itsura niya paggabi. Yung halaga po nito ay ilalagay ko po dyan po sa screen, kasi i-check ko kung magkano yung eksaktong halaga niya pagka po binibili. Kaya po hindi ko masabi ngayon kasi hindi ko po natitingnan doon sa website. Kaya ilalagay ko na lang po dyan sa screen kung magkano po Tapos kayo na rin ang humusga dyan sa audio recording natin. So para sa akin okay to, malinaw Pati yung mga estudyante sa tabi, okay tang kita. Okay, ayan, nandito na tayo sa bahay mga kaibigan. Pag naman tayo aatras, napakalaking guide din naman po nito sa atin. Kasi nga, ayan, pagka tayo magre-reverse, di kitang kita natin ngayon kung anong ating mga maaatrasan diyan. Kung tayo mabubunggo, baka may tao palang nakaharang, di baka mabunggo natin. Kung meron po kayo nito, di kitang kita nyo po ang ating pong pag-atras. Ayan po si Mami Miray sa likod. So ayun mga kaibigan, ganun lang po kasimple mag-install po nitong ating CarPlay Android Auto dito po sa ating mga sasakyan. Kahit po anong sasakyan po ang meron po kayo, pwede po tayo niyan. Basta po meron po kayong saksakan ng cigarette lighter. So mga kaibigan, hanggang dito na lang. Kung gusto nyo po bumili niyan, ilalagay ko po yung link ng bilihan dyan po sa ating description at ipipin ko po sa comment section ito pong ating video. Hanggang dito na lang, please don't forget to like and subscribe. Bye bye!